Ladies and gentlemen, the regular session of the Sangguniang Panglungsod is about to commence. Everyone, please rise. As the elected city vice mayor and the presiding officer, this 9th regular session is now called to order. Roll call, please. The members of the Sangguniang Panglungsod, Honorable Michael Gerard T. Morada, Honorable Galileo P. Angeles, Honorable Jennifer Spaiti Toledo, Honorable S. Oscar M. Gozos II, Honorable Rio Fer Nicole H. Ronquillo, Honorable Venice D. Manalo, Honorable Miguel P. Lina III, Honorable Merlo P. Silva, Honorable Avior R. Rocafort, Honorable Ralph Peter S. Umali, Honorable Aris D. Macala, Honorable Percival V. Lojo, Honorable Windy P. Lat, Honorable Angela Antoinette B. Bautista, and the presiding officer, Honorable City Vice Mayor Camille Angeline M. Lopez. Do we have a quorum? We have a quorum. May I request the Honorable Venice Manalo for the leading of the invocation and the singing of the national anthem. Let us all remember that we are in the most holy presence of the Lord. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Loving God, as we begin this meeting, we ask for your guidance and wisdom. Help us to work together in harmony and purpose. Grant us clarity of thought and unity of mind, so that our decisions may reflect your will and contribute to the greater good of all involved. Bless our discussions and efforts with your grace. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Ilagay po natin ang ating kanang kamay sa kaliwang bahagi ng ating dibdib at sabay-sabay po nating awitin ang pambansang awit. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Good morning, everyone, to the members of the August Body, to the Secretariat, to all our guests. A pleasant good morning po sa inyong lahat. So before anything else, I would like to greet the empowered women, Lipeña women na nandito po ng Happy Women's Month po. So Attorney Gali Angeles, you are recognized for the introduction of our guests. Thank you, Madam Chair. I respectfully move to suspend the rules to give way to our one of our honored visitor here in Lipa. So I respectfully move to suspend the rules, Your Honor. Duly seconded, rules suspended. Thank you, Madam Chair. Mga kasama, meron po tayong bisita ngayon sa ating lungsod at aking pong ipapakilala ang ating bisita ngayon. He joined the NBI in 1992. He ranked 10th place in NBI Academy's training course in Baguio City. He is a registered criminologist, graduated cum laude, and a graduate of Bachelor of Laws. Before his present assignment, he was assigned in different action divisions such as the NBI Special Task Force, Presidential Anti-Crime Commission, Presidential Anti-Organized Crime Task Force,
NBI Special Action Unit, NBI National Capital Region, NBI Lawag District Office, NBI Anti-Graft Division, Office of the President, Food Security and Administration, NBI Cavite. He became also the NBI District Office, NBI Cavite South as Executive Officer, NBI Cavite North as Chief. He is serving the NBI for more than 32 years already. Ladies and my dear colleagues, let us all welcome Director 2 Eric Marquez Mercado, the Acting Regional Director, NBI Calabarzon. Sir, ayan. You can take the podium po. Ayan. So, Madam Chair, the floor is open just in case meron pong mga inquiries and paglilinaw po ang ating mga kasama. Sir, you can, pwede po kayo mag-address ng salita sa mga kasama. Magandang umaga po sa ating lahat, sa ating kagalang-galang na Mayor Eric Africa, sa ating kagalang-galang na Mayor si Ma'am Camille Lopez, at sa mga bubuo po ng Sangguniang Panlunsod at mga kapwa ko lingkod bayan dito po sa Lipa at sa lalawigan ng Batangas. Magandang umaga po. Isa pong malaking karangalan ang mamaanyahan dito po sa Sangguniang Panlunsod ng Lipa. Ito po ay pagkakataon upang mailapit natin ang NBI sa ating mga mamamayan sa pinakamabisang paraan. Hindi niyo po na itatanong ako po ay may lahing Batangas din. Ang aking pong ama ay taga-Taal. Ang aking pong ina naman ay mula sa lalawigan ng Cavite sa bayan po ng Imus. Kaya po ang Batangas, partikular ang Lipa, ay malapit po sa ating puso. Ang NBI po ay laging nakabukas ang pintuan para sa paglilingkod sa ating mga kababayan sa anumang pong paraan na nanaisin ng lungsod ng Lipa. At makakaasa po kayo na lalo natin pagbubutihin ang paglilingkod, lalo natin ilalapit ang NBI sa mga mamamayan at magiging kabahagi po tayo ng lungsod ng Lipa at ng ating mga kapulisan sa pagsugpo sa krimen, sa paglaban sa mga pinagbabawal na gamot, sa pagsugpo sa sinasabi po nating mga iligal na mga pasugalan na naglipana sa ating lalawigan at sa iba pong karatig na mga lalawigan. Kamakailan lamang po na aninyahan po tayo sa Kongreso upang talakayin ang mga bagay na ito at nagbigay po tayo ng mga inputs. Ngunit sinasaalang-alang din po natin ang ating compassion, yung ating pong pagtingin sa mga mamamayan na nalulugmok sa kahirapan. Kaya po sa pagpatupad mo ng batas, tinitingnan po ang dalawang bagay, ang epektibong pagpapatupad nito at ang pagtingin natin sa kalagayan ng mga mamamayan. Maraming salamat po muli sa inyong pag-imbita sa inyong NBI at makakaasa po kayo na aming patuloy at malinis na paglilingkod. Salamat po. Thank you po, sir. Anyone from the body na may itatanong po kayo, sir? Honorable Makala, you are recognized. Good morning po sa lahat ng aming mga bisita. Good morning, Director Mercado. Magandang nasabi nyo. We are expecting too much sa acting pa lang, ano? Acting po. Acting pa lang, NBI Regional Director Chief. Ano po? Ako kasi ay dati may NBI booth dito. May NBI booth ho ako dito. Pero nung kayo ho ay lumipat din sa Olan's Place, nagsarado ho. Medyo nalungkot ho ako at wala na ho nagpapa-NBI sa akin. Hindi. Salamat ho at wine-welcome ho namin kayo dito at kita naman ninyo, naulit ninyo ho. We have so many problem here in our city. Sana sa liderato ninyo, sa pagpunta nyo sa amin, sana lalo pang pumayapa at gumanda ang lungsod ng Lipa. Taga saan ho ba kami si Mr. Mercado? Saan? Ako po ay mula sa bayan ng Imus sa Cavite po. Taga Cavite po. Okay. How old are you, sir? 52 years old po. Ahead lang pala ako sa inyo ng 3 years. Medyo, that's all, Madam Presiding Officer. Thank you and congratulations. Salamat po. Welcome.
Thank you. Honorable Merlo Silva, you are recognized. Good morning ho, sir. Magandang umaga. Magandang umaga po. At nakakatuwa ho, ang atin hong regional director ng NBI, isang Batanggenyong Caviteño. At nakakatuwa ho sa Lipa. Dito sa Lipa, masisipag na ating mga kapulisan, barangay tanod, ay may NBI na, ay may CIA pa. Siguro, CIA. Kaya siguro, sa akin tingin, lalo na matatahimik ang lungsod na Lipa. Tanong lang, sir, bilang, nakakatuwa ho na nagkaroon ho dito sa lungsod na Lipa at napapunta ho dito ang regional office ng NBI. Ibig sabihin ho ay hindi naman nangangahulugan na ang lungsod na Lipa ay magulo, ang lungsod na Lipa ay madaming problema when it comes sa crimes. Kaya ho narito ang mga regional office ng NBI. Kundi nakakatuwa, gusto ng mga nasa region or sa mataas na sa higher echelon na leadership ng NBI na probinsya ng sa lalawigan ng Batangas mapupunta at lalo tigit sa lungsod na Lipa. Nakakatuwa, sir. Ang tanong lang ho, sir, ano ho ang programa ng NBI sa inyong pamumuno na pwede hong tumulong ang pamahalaan ng lungsod na Lipa? Yun lang siguro, sir. Isa po na rito yung NBI clearance caravan po natin, lalo na mga kababayan natin na nagtatrabaho sa mga pampublikong opisina na walang panahon upang maglaan ng panahon na kumuha ng clearance. Pwede po tayo magpadala ng caravan. Ang NBI po ang papupuntahin natin sa inyong mga tanggapan. Kahit po sa mga kanayunan, kapag inihiling ng mga punong barangay, maaari po natin itong gawin. Pangalawa po, ay bukas po ang pinto ng NBI sa mga informante, sa mga kasong matagal lang hindi nagkakaroon ng solusyon. Baka mayroong gustong lumapit sa atin at sa ating kapulisan upang mapagtulungan po namin itong masolve. Pangatlo po, yung crime prevention. Ang isa pong bayan, kapag tahimik, ibig sabihin no, maganda po yung pamumuno. At hindi rin ho ibig sabihin na mayroon kami ino-operate, matagumpay po ang NBI. Ibig sabihin po noon, may problema sa isang bayan. Gaya po ng Lipa, ito po ay mapayapa, malinis, maayos. Larawan po ng kaayusan at katatagan ng pamumuno. Yun po ang mga pwede namin alok, maliban pa po sa mga nais ilapit po ng ating mga kababayan sa NBI. Salamat, sir. Siguro, lalo mapapadali ang pagkuha ng mga NBI clearance dahil sinasabi nyo na pwedeng bumaba sa bawat barangay sa lungsod na Lipa ang inyong opisina. Tama ho. At siguro ho, si ABC, siya ho makakatulong sa atin to inform all the barangays official para ho sa nasabing programa. Ano po naman ang maitulong ng pamahalaan ng lungsod na Lipa, lalo na ho ang ito hong council na ito sa pamumuno ni Vice Mayor Camille. Sa ngayon po, ang aming pinagtutuunan muna ng pansin kung paano kami makakatulong sa Lipa. Saka na yung pagtulong namin. Saka na po kami makita po kami mga bagay-bagay. Pero sa ngayon, maglingkod po muna kami sa Lipa. Ibahagi po namin ang kakayahan ng NBI. Bahala na po ang lungsod ng Lipa sa aming kalagayan. Siguro hindi naman ho kami patay na lungan at narino si Vice at saka si Atty. Gali. Ipaabot lang ho ninyo. Thank you, sir. Salamat po. Thank you, Honorable Merlo Silva. Again, congratulations po, Director. And nandito po ang Sangguniang Panglungsod. Anytime po ay tutulong po sa NBI Regional Office po. Maraming salamat po, Vice Mayor. Okay po. Director Attorney? Eric, maraming salamat po at makakasa po yung suporta namin po sa inyo. Salamat po, sa Atty. pagbisita. Gali. Salamat Okay po. po. Photo ops muna po tayo. Okay po. I would like to acknowledge Honorable Dr. Loho. Hindi pa po. Sa mga guests pa rin po tayo. Yes po. Good morning, Madam Chair, and sa lahat ng mga kapwa ko konsehal. May bisita po tayo ngayon. Narito po ang ating magre-represent po ng Lipa City sa upcoming Intertown Volleyball Competition this coming March 10 opening. This is headed by none other their coach, Mr. Emmanuel Closa. Pwede po kayo matawag dito para to introduce po your players and kung paano po gagawin itong volleyball tournament. Good morning po sa ating lahat. Madam Camille, good morning po.
We are here in behalf of the players of the Lipa City. Last year po, on the first season of the competition, both men and women emerged as the champions for the... now on the second season, we are defending our champion. We formed a group. Alaman po natin lahat na yung mga players natin before ay nasa UAAP and NCAA na. So they are forbidden to join the competition. But we were able to manage to form a group competitive enough to be able to at least go to the championship and eventually winning and defending our crown. So once again po, sa mga tumulong po sa aming mga konsehal before, Madam Venice, Sir Mikey, thank you po. Sir Gosos, thank you po. Then nandiyan po si Sir si Considoc. Humihingi po kami sa inyo ng tulong in any way possible po, kung ano man po yung inyong i-grant sa amin, like si Camille, Vice Mayor Camille, she promised a transportation for the team. So any donations for any, it will be greatly appreciated. We promise to bring the crown again to the town of Lipa. Thank you po. Baka ako gusto niyo mag-question sa kanila or may question po ang ating mga kasamahan. So kung wala po, ito na yung bigay ko, yung pagpapakilala ko. So good luck po sa team na magre-represent ng Lipa City sa Intertown. Ang opening po nila is on March 10. March 10, this Sunday. And halos lahat po ng municipalities and cities will be joining this competition. So Vice? Okay po. Good luck po and congratulations na in advance. Dapat tayo ulit pag-champion. Again, nandito po ang Sangguniang Panglungsod to support our players. And good luck. Ayun po. Photo ops po ulit tayo, counselors. Honorable Spy Toledo, you are recognized. Thank you, Madam Chair. Madam Chair, last week po ng ating session, ay nagkaroon po tayo ng motion na merong i-accredit na dalawang civil society organization at ngayon po ay nandito po sila para tanggapin ang kanila pong Certificate of Accreditation and Resolution number 128, resolution granting accreditation to the two civil society organizations in the city of Lipa, namely Citizens Information and Assistance Incorporated and Patrol Police Force Multipliers Incorporated, Lipa City Chapter, signed by Honorable Michael Morada, Honorable Galileo Angeles, Honorable Oscar Gozos II, Honorable Riofer Ronquillo, Honorable Venice Manalo, Honorable Miguel Lina III, Honorable Merlo Silva, Honorable Avior Rocafort, Honorable Ralph Umali, Honorable Aris Macala, Honorable Percival Loho, Honorable Windy Lat, Honorable Angela Bautista, and the Chairperson of the Committee on Accreditation, Honorable Jennifer Spitey Toledo, and the Presiding Officer of the Sanggunian, Honorable Camille Angeline M. Lopez. So, Madam Chair, would like to call the two civil society organizations to receive the Certificate of Accreditation and the resolution granted by the Sangguniang Panglungsod. Firstly, Patrol Police Force Multipliers Incorporated and Citizens Information and Assistance Incorporated, Madam Chair. Thank you po. Would like to take the opportunity also to have a picture taken by the Sanggunian and the two CSO, Madam Chair. Alright. Photo ops po tayo and the awarding of the certificate. Session resumes. Privilege. Honorable Dr. Loho, you are recognized.
Good morning po ulit, Madam Chair. We received a letter from the Mayor's Office through Honorable Camille Angeline M. Lopez. This is to respectfully request for the passage of a resolution authorizing the City Mayor to enter into a memorandum of agreement between the City Government of Lipa and the DOH for Health Development Calabarzon 4A for the grant of Health Emergency Allowance or HEA to public and private health care workers. Paki-refer na lang po sa proper committee. Matter brought up is referred to the Committee on Appropriations. Privilege, Honorable Makala, you are recognized. Good morning uli, Madam Presiding Officer, sa lahat po ng bisita. Nakatanggap po tayo ng letter kahapon sa ating opisina, galing ho sa isang residente ng City Park Subdivision. At iniuusap po sa akin kung pwede raw itong mabasa ko. Ito hanggang konteksto ng kanyang sulat ay pinadala sa inyong Kunsal Aris Makala. Dear Honorable Aris Makala, this is to respectfully request for your assistance regarding City Park Subdivision, particularly our main road, City Park Avenue. Lately, the residents of the said subdivision have seen vehicles traversing City Park Avenue at dangerous speed. We are at a residential area, however, the speed of the vehicles traversing therein are very fast to be safe to the resident there. Worse, there are even drug racing at night, which is very unsafe and may cause accident. As such, may we humbly ask for the possible construction of humps on the main road, City Park Avenue, in order to regulate the speed of the vehicles traveling therein to prevent drug racing. Thank you, and I'm hoping for your help in this matter. Respectfully yours, Edgardo Garcia, resident, City Park Subdivision. Please refer to a proper committee, Madam Presiding Officer. Can you... Yeah, traffic. Hindi, yung drug racing. Request ito eh. Ano? Siguro, Madam, sa traffic na. Committee on Traffic. Okay. Okay. Matter brought up is jointly referred to the Committee on Public Works and Peace and Order. Kasi drag race. Is that a privilege, a comment, or okay? Attorney Gali, you are recognized. Privilege. Okay. Magandang umaga po sa aking mga kasama. Ang aking pong privilege speech ay patungkol po sa mga ambulant vendors mayor's permit. Ito po ay patungkol po sa sinangguni ng ating ABC, Kapitan Boyet Lat. Meron pa tayong video ng natin? Sumala para magbigay ng permit. Pakilaksan na lang. Nagbayad ka ng Mildos. Hindi ko naman minamaliit ang yung parinda kasi yan ay nakakamusog. Ito naman kaya kung ginawa na hindi tayo ay nag-usap, gusto ko lang linawin. Dapat ay tumulong, hindi gumawa. Mildos ang pabayadan mo sa mayor's permit. Kahit ibinta mo lahat yan, nasa 500 lang. Paano ba yung kapital mo? Wait. Binawas mo nga po sa kapital yun eh. Yan, no, ito yun lang at ating pararatingin sa dapat paratingin mo pa na napamabag. Okay. Yung pong ating video na yon ay patungkol po sa isang magsasagimis. Ito pong magsasagimis. Yung lalako, siya po ay na-issue ng special mayor's permit. Pinapatanong po na ating Kapitan ABC kung ano po ba talaga ang programa natin o ano po ba ang protocol patungkol po sa pagbibigay ng mga mayor's permit sa mga ambulant vendors.
kamukha po noong isang taga-barangay ni ABC, Kapitan Boyetlat, yung pong magsasagimis ay nakakuha po ng mayor's permit na halagang 1.2. Siyempre, medyo malaki rin po ito. Kung po pwede sana, kung pwede pong tawagan na ating Kapitan Boyet para po may paliwanag yung tungkol dito sa special mayor's permit na kanila pong pinag-iisipan ko ano po ang nangyari. At makapagtanong na rin po tayo sa ating DTI. Honorable ABC Lat, you are recognized. Ayun po. Yun nga po, doon sa Barangay San Lucas po, pinapipirmahan sa akin nung isang magsasagimis yung special mayor's permit. Hindi ko muna po ito pinirmahan dahil alam ko naman po na siyempre kaunti lang ang kita niya at alam ko rin po kung saan po niya gagamitin, kaya kumuha siya ng special mayor's permit para gamitin po niya sa utangan. Uutang po siya sa Bombay. At alam ko po na sa halip na siya ay makaahon, siya ay magiging palubog pa po siya. Sa halip na matulungan po natin, ay sa pagipit po siya. Kaya minabuti ko muna po na hindi pirmahan yung galing po dito sa atin na special mayor's permit po. Sana po iminumungkahin namin ni Kapitan Boyet na mapag-aralan po mabuti kung ano po talaga ang dapat treatment sa mga ambulant vendors na katulad dito. Sapagkat yung mayor's permit, sa pagkakaintindi ho namin, ay dapat po kayo may pwesto. Na kung sakasakali kayo hindi magbayad, may violation, may sasarado ang pwesto. Ito kasi ay naglalako. Baka ho po pwedeng mapag-aralan ito ng tamang komitiba kung ano po ang po pwedeng gawin natin para po ay magawing kung sakawan regular kung ano po ang pagtrato ng ating pamahalaan sa mga ambulant vendors natin. Amin pong minumungkahin ni Kapitan ABC na sana ito ay ipadala sa tamang komitiba para pag-aralan yung mga bagay-bagay na ganito. Matter brought up is referred to the Committee on Trade and Industry. Honorable Silva, you are recognized. Good morning, Madam Chair. Madam Chair, siguro tingnan natin, baka naman may ordinansa na dito. Tingnan natin, bakit kinakailangan na mag-issue ng special mayor's permit at ano ang basihan? Siguro, tingnan natin sa record section natin kung may kasama baga ito sa mga ordinansa na dapat ipatupad. Dahil bakit magkakaroon ng special use mayor's permit at pipirmahan sa isang kapitan? Ay kung yun ay yung issuance ng special mayor's permit, ang nag-i-issue niyan, yung permit division. Siguro, kaya may ganon, ay may ordinansa. Or kung wala mong ordinansa, there is a violation from the permit division. Siguro tingnan natin kung may record tayo ng ordinansa regarding the ambulant vendor outside the public market. Dahil ang natatandaan ko, yung ordinansa natin tungkol sa yung market code natin, ay may ordinansa tayo sa ambulant vendor sa public market. Yung ambulant vendors meron. Mga ticket yan, babayaran. Yes, oo. Siguro tingnan natin yun. Siguro, kung halimbawa naman na may ordinansa nga na nag-require na magbayad at kumuha ng mayor's permit, yung mga ganitong mga naglalako, siguro, baka panahon na rin na baguhin natin amendahan natin ang mga ganitong ordinansa kasi for practical purposes naman. Practical na lang tayo sapagkat kung halimbawa, binibiro ko nga si ABC, paano pagka yan may violation, paano ipapasarado? Sabi naman ni ABC, hindi tatakbo lang kayo na ako. Ayun nga po yung mga kasamahan ko din pong barangay captain, yun din po ang kanilang talagang sinasabi sa akin na medyo may kalituhan din po kasi bakit naman kitang-kita naman po natin isang magsasagimis na walang ban. Pagdating po dito, i-issuehan ng permit po, ng mayor's permit. Ay alam, sa pag-ipit po talaga yung mga tao Dapat po naman mga ganon ay tinutulungan din po natin at inuunawa. Ano po? Siguro tanungin natin ang ating Ordinance Division kung meron at kung kinakailang amendahan, tama si Gazelle Gali na hindi ito panahon na sa halip na tayo makatulong
ay parang tayo ay nagiging dahilan pa para ang isang tao ay mangutang pa ng 5-6 para lang kumuha ng special mayor's permit. Tiga. Ang isa ko pang sana ay katanungan kay Councilor Mikey Morada. Councilor Mikey, tatanong ko lang kasi nagkaroon tayo ng kamakailan yung proposal mo na ma-exempt yung mga base doon sa laki ng puhunan. Itatanong ko lang po, Councilor Mikey, kung ito po ay sakop ng exemption ng ordinansa na hindi na nila kailangan magbayad pa o kumuha ng mayor's permit sa mga ganito mga negosyante na naghahanap buhay ng maglalakaw. Madam Chair, ang sako po ng ating ginawang ordinansa o pinasa natin nung nakaraang taon ay specifically for sari-sari stores. Itong para sa mga ambulant vendors, possible, meron din tayong existing ordinance na seasonal mayor's permit. Baka doon na ipasok kasi yung halaga ng 1-2 parang yun yung fixed amount na binibigay natin dun sa mga seasonal. So possible, yun ang naipabigay na special permit. Siguro sa committee hearing, i-confirm din natin sa BPLO kung ano yung napabigay na permit at ano yung naging kanilang proseso. Kusyal, siguro baka pwedeng yung mga maliliit na pwedeng makuha na lang natin, ano? Opo. Hindi na pasama. Pag-aaralan natin at i-propose na natin para matulungan natin yung mga naglalako lang ho yung iba eh. Sige ho. At kaya naman namin ikinukuha niyan, marami na rin nagsasabi sa akin, kapwa ko, Kapitan. Kasi ang balik na yan sa amin mga barangay captain. Unang-una, yung mga sinabi ko itong kahit maliit na bagay, ito ay sigurado naman natin na hindi ito makakabayad. Tapos ang arigluhan nito, ang balik nito sa amin. Ano po, yun lang po ang aking po. Maraming salamat po. Sige po ABC, pag sa hearing, mapag-usapan po natin at magawa natin ang mas magandang solusyon. Salamat, Kusyal. Maraming salamat po. Ang pangalawa ko pong privilege speech ay patungkol po sa Barangay 5. Lumapit po sa aking opisina ang tanggapan ng kapitan ng Barangay 5, Kapitana Emelita Magsino, ukol sa issue ng street obstruction. Meron ba tayong video? Ha? Paka-play na. Ito po ay tungkol sa street obstruction na sinangguni ng ating kapitan, Emelita Magsino ng Barangay 5 sa may bandang EB Mayo Street na kanya nasasakupan. Ayon po kay Kap, regular po ang clearing operations sa tulong po ng ating SIPOS para po sa mga DILG inspection. Ngunit sa ilang pagkakataon po ay hindi natatauhan ng mga tanod ng Barangay 5 dahil sa kakaunti po sila at limitado lang ang oras ng kanilang mga pagpapatrol. Problema po ito dahil nakakasagabal sa daloy ng trapiko ang mga nakaharang at nakaparadang sasakyan sa kahabaan ng intersection ng E. Mayo Street. Nawa po ay may saayos ito at ma-repair po sa tamang komitiba. Salamat po. Matter brought up is referred to the Committee on Peace and Order. Hindi pa traffic? Last but definitely not the least, ito po ay patungkol sa... Pwedeng pakilaksan ng konti yung mic ko? Sound check. Ayan. Sige. Tapusin ko lang ito. Ang last kong privilege speech is about unauthorized selling of PNP uniforms and insignias and the likes.
Mahalaga ang papel ng ating kapulisan sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan ng ating mahal na lungsod ng Lipa. Ngunit nagkaroon ng mga pagkakataon ng ating kapulisan sa pamamagitan ng mga peking uniform at insignia na kagagawa ng mga masasamang loob ay nagagamit sa panlilinlang at iba pang hindi magandang gawain sa ating publiko. Kung kaya't sa pagpapatibay na isang DILG memorandum, nawa po ay maipasa ng ating kapulungan na isang ordinansa na maglalayong magmandato ang mga accredited business na gumagawa ng PNP uniforms at insignia ng Certificate of Conformity mula sa PNP at parusahan ang mga peke at hindi accredited na negosyante gumagawa nito. May this be referred to the proper committee, Madam Chair. Tayo na ulit. Okay, peace and order. Yeah. Matter brought up is referred to the Committee on Peace and Order. Thank you, Madam Chair. Honorable Avia Rocafort, you are recognized. Hindi, may tanong. Madam Chair, malaman po natin from Konsehal Gali kung may records po tayo kung ilan mga establishments sa lungsod ng Lipa ang nagninegosyo dito po sa pagpagawa ng mga uniforme. Hindi lang po ng mga pulis kasi may mga uniforme rin po tayo ng Army, may uniforme po tayo ng security guard, may uniforme po tayo ng BJMP, may uniforme po tayo ng Bureau of Fire. So, kung ito po ay sa police lang natin gagawin, hindi po ba ito magiging class legislation na kung saan nire-regulate lang natin yung uniforme para lang sa mga police, Madam Chair? Pwede naman po nating isama sa ating ordinansa lahat na ng mga nasa police and military services, Bureau of Fire, etc. So para lang po maiwasan natin ang, kasi siyempre, alam naman po natin, pag nakikita natin yung mga videos na mga hold-upan o ganun. Usually, ang unang pumapasok dyan, yung mga 2 taon naka-uniform ng NBI or police, siguro pwede natin isama sa ating ordinansa na ma-regulate ang pagbebenta ng mga ganitong mga uniforme. Sa ngayon po, wala pa akong datos kung ilan po negosyante na engage sa paggagawa ng mga uniforms, but we will look into that during our committee hearing. Second, Madam Chair, for clarification, our ordinance would be effective only in the territorial jurisdiction of the City of Lipa, not in the whole province of Batangas. So, ang mga supplier po natin at ang mga gumagawa ng mga ganitong uniforme, hindi lang po sa lungsod ng Lipa. Meron po sa mga nearby cities and municipalities. Ang mga tao po na nagpapagawa ng mga ganitong uniforme, syempre, kung bawal sa atin, sa ibang lugar po sila magpapagawa. Now, what would be the benefit, ano po ang magiging epekto nito kung bawal nga sa atin pero makakapaggawa naman po sila sa ibang lugar? And third, Madam Chair, meron pong batas under the revised penal code na nagpaparusa sa mga gumagamit ng mga peking insemnia ng mga militar at pulis. Ngayon, hindi ko po alam kung sa paggagawa natin ng ordinansa na ito ay atin pong, katulad po ng Bureau of Fire, meron po silang mga legitimate na supplier ng fire, accredited supplier ng fire extinguisher. Kung ito po ay gagawin natin, hindi po ba sasakalin natin o pipigilan yung mga negosyante natin sa malayang pagninegosyo nila, Madam Chair? At the same time, paano po makakasigurado yung mga negosyante natin, kaya tinanong ko po kanina kung ilan ang negosyante nating mananahi, lahat po ba sila ay mabibigyan ng permit
para gumawa nito o hindi. Nasaan ang kompetensya sa pagitan ng mga nagninegosyo kung iilan lamang ang mabibigyan ng permit dahil ibinibigay po natin sa ating kapulisan ang kapangyarihan na mag-regulate ng mga ganitong negosyo. Nasa syudad ng Lipa, through the City Permits Office, ang regulation ng mga ganitong establishments, Madam Chair. Okay, maraming salamat po. Una po doon sa katanungan na kung ito po ay sa syudad ng Lipa, ito pong ating proposal, yung ating panukalang ordinansa, ito po ay dahil po sa memorandum na ibinigay ng DILG para sa buong Batangas Province. Dated, Madam Chair, may I know? Lahat, okay, I will secure the memorandum, but it is a memorandum from the DILG requesting the entire province of Batangas to different municipalities and cities to enact an ordinance regulating the not di naman sa paggawa but regulating the sale in a way that you can only sell to authorized personnel. Like halimbawa, kung ikaw ay police, kailangan magpakita ka ng ID pag ikaw ay bibili. Hindi ka pwede magbenta sa kung sino man. Pero yung paggagawa, hindi naman po ipagbabawal. Yun lang pong pagbebenta sa hindi authorized o hindi mga pulis o miyembro ng ating kapulisan. But of course, there will always be a competition. Paano paggagawa, we will not prohibit that. What we are going to prohibit is selling to unauthorized personnel. And through the city permits, we will regulate kung sila po ay nasunod sa ganitong mga patakaran. Kasi, syempre, sa revised penal code naman talaga po natin, bawal talagang gumamit ng mga uniforme o insignia ang hindi naman miyembro ng kapulisan o ng military. So, in that way, matutulungan din po natin ang implementation nito sa paglimita, sa pagbebenta nito sa mga tamang kinatawan lang po. If that would be the content of the ordinance, I will support the ordinance, Madam Chair. But if the content would be the police, the PNP, the local PNP, or the directorate, the regional PNP, will be the one to give the permit doon po sa mga negosyante, I will oppose because that will violate the local autonomous provision as provided for under the local government code, Madam Chair, wherein the one who regulates the businesses is the LGU, where the businesses is located. And Madam Chair, I would like to also put into record that sana po manatili ang demokrasya sa lungsod ng Lipa at sa lalawigan ng Batangas. Dahil nakikita po natin na para bagang tayo ay nasa martial law. Madam Chair, with all due respect, tayo po ay may mga checkpoints sa Star Toll. Isa po sa ating inilalaban dito ay yung traffic na idinudulot ng Star Tollway sa mga kababayan natin sa lungsod ng Lipa. Dahil alam po ninyo na yung mga kababayan po natin, alam po ninyo inuupakan natin ang Star Tollway dahil tayo ang chairman ng traffic doon sa mga RFID o doon sa mga computers na mahina magbasa ng RFID na nagdudulot ng sobrang haba ng traffic sa labas po ng tambo. Ngayon, naglagay po tayo dito ng checkpoint. Kapag nagche-checkpoint po ang ating kapulisan sa Star Toll, hindi na po Star Toll management ang nagdudulot ng traffic sa lungsod ng Lipa, kundi yung ginagawa po nating checkpoint dito po sa Star Tollway, Madam Chair, which is nakakapanibago dahil dati wala, ngayon meron. So, tila baga, nagkakaroon ng imahe sa ating mga kababayan na ang lungsod ng Lipa po ba o ang lalawigan ng Batangas po ba ay nasa martial law? So, sana ito po ay makasama din sa pag-uusap ng chairman ng Peace and Order para mapag-aralan po natin at mabalanse yung right to travel and right to abode ng ating po mga kababayan na hindi maperwisyo, Madam Chairman. I know it's a separate topic dapat po sa Committee on Traffic, pero
I reserve my right na pag-aralan po muna ito. Ito po yung output ko lang doon sa sinabi ni Konsehal Gali. Pero doon po sa pag-aaral sa ating mga negosyo, sana yung pong sinabi niya maging tema na ma-regulate na hindi natin pagbawalan ang mga kababayan natin sa free competition nung kanilang pagninegosyo at ang maging content ng ating ordinansa ay yung mga bibili o magpapagawa ng mga ganitong uniforme dapat may legitimate ID na sila ay police, sila ay member ng military, sundalo, Bureau of Fire, BJMP o kung ano pa pong mga gobyerno na sila ay nagtatrabaho, Madam Chair. Maraming salamat po. Ano talaga to sa martial law, naka-pink eh. Madam Chair. You are recognized. I'm just, gusto ko lang i-share yung aking view. May national law naman tungkol doon sa pagsusuot ng uniform. Siguro, pinakamaganda kayo, pagbawal na natin sa lipa ang pagsusuot niya. Dahil ang purpose lang naman natin, may maiwasan yung crime, magamit niya sa crime. At saka, may national law, siguro ang gawin natin, yun lamang, o kaya naman, i-localize natin by means of adopting the national law. Dahil kasi, Madam Chair, tama si Consalabior, ay bakit natin yung open trade or ay atin yung parang pipigilan natin, rini-restrain natin ang trade sa ganun klase ng mga uniforme. Siguro, at ang mga artista siguro, dito sa Lipa, kung magkakaroon ng mga pelikula, nagagamit ng mga uniforme, there is a permission from the sa concern. Siguro ganon. Siguro, let us adapt at i-inform ang mga mamamayan ng lungsod na Lipa na may national law na tungkol dyan sa pagsusuot ng mga uniforming pinagbabawal. Siguro ang kinakailangan natin, information sa ating mga kababayan. Ang isa dito kung Selmerlo, na talagang tatamaan dito kung ating ipagbabawal sa lungsod ng Lipa ang pagsusuot nito. Although bawal naman talaga, no? Yung ating mga police multiplier, katulad yung mga kanina, nakita mo naman, may mga naka-camouflage dyan, may mga naka-insignia na parang sa police. So, dapat natin pag-aralan yan. Kasi may impact yan dun sa ating mga police multiplier. Titingnan natin kung tayo ay magbibigay ng ordinansa na ganyan, ano ang pwede nilang gamitin lang. Halimbawa, sila ay membro ng isang organisasyon, lalo na yung mga nasa trapiko. Dapat siguro mapag-aralan natin ano ang kanilang pwedeng isuot na allowed. Na pag nakita yon, although halimbawa, sample lang, camouflage, kulay brown, yan lang ang allowed sa Lipa kung ikaw ay magtatrapiko. Kulay green naman, pag ikaw naman siguro may mga coding tayo lang na pwedeng isuot nila pag sila ay nasa duty. Something like that. Kasi pag talaga ibabawal natin lahat talaga yan, marami talaga matatamaan na organisasyon dyan. At tungkol doon sa ating mga kababayan na natulong sa atin to maintain peace and order, tingnan din natin anong disadvantages ng pagsusuot nila or ano bagang advantages naman ng pagsusuot niya. Maaring pag kami mga suot na ganyan, maaring matakot yung mga gagawa ng kalokohan dahil ito'y parang pulis, baka ito ay tsaka yun sa mga barangay tanod. Yes. Mga barangay tanod natin, mga naka-camouflage. Tama ka may advantage din yan. Pag nakita na lang, teka muna, mga barangay tanod na rin, okay, military, background, edi matatakot din. Yes. So, pag-aralan natin mabuti kung dapat bang totally pagbawal o i-regulate lang natin ang pagsusuot nito. Thank you. Thank you, gentlemen. Before anything else po, acknowledge lang muna po natin ang ating barangay captains. From Barangay Latag, Kapitan Ato de los Reyes, and from Bulacnin, Kapitan Frederick Ramirez. Okay po. Honorable Silva, you are recognized. Thank you, Madam Chair. Magandang umaga ho sa atin lahat. Sa umagang ito ay hawak ko ho ang isang resolution passed by the Sangguniang last December 29, 2021. Resolution expressing deep sympathy to the family of Attorney Vicente Enteng
A. Mayo and conferring posthumous recognition for his achievement as former governor of Batangas. Dito ho ay ang sanggunian ho ay mapalad na nagbigay ng isang resolution bilang pagkilala sa isahong Tagalipa. Nasasabihin natin one of the prides of the city of Lipa, ang dati hong gobernador Vicente Mayo. Ang nakita ho natin dito, ito lang ho ay pakikiramay, pero bilang isa hong lehitimong Tagalipa, a real homegrown Lipeño, ano ho ang pwede nating ibigay na pagkilala sa kanya hong mga achievement o ginawa, hindi lamang ho sa lungsod na Lipa, kundi sa buong lalawigan ho ng Batangas. Bilang dating board member na nagre-represent sa Lipa at naging gobernador ho ng 2 term, 1988 to 1992, 1992 to 1995. Kaya siguro, Madam Chair, ay ito na ho panahon na mabigyan ho natin ng pagkilala, karangalan, ang isang naging gobernador na lihip timong Tagalipa sa mamagitan ho siguro ng paglalagay ng pangalan ng kalye or ng building na kung saan ho ay ito ho'y talagang maipakita ng lungsod na Lipa sa magitan ng Sangguniang Palunsod na tayo ay kumikilala sa lahat ng mga mamamayan ng lungsod na Lipa na naging halimbawa or nagkaroon ng pagkakataong makapaglingkod sa atin hong bayan, Madam Chair. Kaya please refer to the proper committee at nang ito ay magkaroon tayo ng pagkakataon na ito ay magkaroon ng katuparan, Madam Chair. Matter brought up is referred to the Committee on Historical Affairs. Saan? Sa'yo. National Historical Commission. Privilege, Honorable Bautista, you are recognized. Madam Chair, I move to propose a resolution recognizing various students for bringing pride sa atin pong lungsod ng Lipa. They competed in the 20th National Science and Math Quest, which was held in Baguio City, February 23 to 25, 2024. They are students of the Shepherd Christian Learning Center of Lipa City. Yan po. Nandito ba? Wala. Nandito sila. Wala. Matter brought up is referred to the Committee on Youth. Sa other matters na lang. Honorable Rocafort, you are recognized. Madam Chair, I have here a letter from the Office of the City Mayor addressed to the honorable members of this august body through Honorable Camille Angeline Lopez, City Vice Mayor and Presiding Officer, the approval of the supplemental budget amounting to 374,542 to be taken from various sources detailed as follows. Madam Chair, meron po ditong mga reprogram items. Ibig sabihin, mga items po ng 2024 budget, i-reprogram po sa ibang pagkakagastusan. Signed, City Mayor Honorable Eric B. Africa. Madam Chair, move that this matter be referred to the Committee on Appropriation. Matter brought up is referred to the Committee on Appropriations. Privilege, Honorable Toledo, you are recognized. Thank you, Madam Chair. Madam Chair, last week po, tayo po ay nakapag-bisita sa iba't iba pong mga local farmers po natin dito po sa lungsod ng Lipa, kung saan nakita po natin na yung iba pong mga farms ay pwede pala po nating maisama or mailagay po sa atin pong tourism sector, kung saan pumapayag po sila na magkaroon po ng vegetable picking na pwede pong yung mga dayuhan po natin na bumibisita po sa lungsod ng Lipa or di kaya po yung mismong mga taga-Lipa po ay pumunta sa kanilang mga farms para po magkaroon ng activity na vegetable picking po. Naisip lamang po natin, Madam Chair, na baka po bukod po sa ating mga simbahan, lomi, goto,
Tagbakin at iba pa po mga tourism spots po natin. Baka lang po, Madam Chair, mapag-aralan po ng ating tourism committee na pwede pong ma-feature din yung iba't iba po mga local farmers natin para po sa mga vegetable and fruits picking po, Madam Chair. Nang sa ganun, matulungan din po natin sila na mai-promote po ang kanilang mga produkto at mai-promote din po yung kanila pong mga organic farming na ginagawa po dito sa ating lungsod, Madam Chair. Nais ko lamang po sanang maipa-refer sa tama pong komitiba, Madam Chair. Matter brought up is referred to the Committee on Tourism. Privilege, Honorable at... Okay, sige po. Go ahead. Madam Chair, meron pa po akong isa na kanina po ay nag-request po ang Barangay Munting Pulo na magkaroon din po ng resolution para po sa acceptance ng kanila pong multi-purpose van na magmumula po sa Kapitolyo po ng Batangas, Madam Chair. Mamaya po ay hihiling po kami ni ABC Windilat ng resolution para po dito, Madam Chair. Matter brought up is referred to the Committee on Barangay Affairs. Privilege, Honorable Attorney Gali, you are recognized. Magandang umaga po, Madam Chair. Gusto ko lang pong sabihin, i-report sa ating mga kasama na nagkaroon po ng, siyempre meron po tayong ordinansa na pagkaklam ng ating mga naka-illegal parking, illegally parked vehicles, no? Nagkaroon po na isang insidente na kung saan ang ating mga sipos ay nagklam na isang motorsiklo diyan po sa isang barangay. Ang ginawa po nitong may-ari ng motorsiklo, sa halip na magbayad at sa halip na mag-comply at mag-sumunod sa ating ordinansa, ang ginawa po ay ginrinder yung ating clam. Ginrinder, ibig sabihin, pagpapakita ito ng boldness o katapangan na ayaw niyang sumunod sa ating ordinansa. Pagbalik po ng ating mga sipos, nakita nila wala na motorsiklo at sira na ang ating clam. Siguro po ay panahon para ating ipakita ng lungsod ng Lipa na wag naman pong ganito. Kasi ang ating pong gobyerno ay pinipilit na maging maayos ang trapiko natin. Pero pag atin pong pababayaan ang ganitong mga gawain na pagpapakita ng hindi pagsunod, hindi lang po hindi pagsunod, kung hindi pagpapakita na hindi na ng pagsubok sa kakayanan ng ating gobyerno sa pagpapatupad ng ordinansa, lalo-lalo na po sa ordinansa ni Consiel Abior, na bakit naman parang pinayagan ni Abior na ganito? Alam kong hindi papayagan ni Consiel Abior na ganito,
Moved by
Annual Investment Plan 01-2024. Discussion. Honorable Toledo, you are recognized. Madam Chair, may we know the total amount of the supplemental funds and details of the said supplemental funds for the projects lang po, Madam Chair? Madam Chair, ang pinaaprubahan ko pa po ay yung annual investment plan, pero to answer the question of Consejala Spy Toledo, the total amount, these are the details. The titling of government lot and lands, the source of fund would be the general fund. It is 2 million pesos, Madam Chair. Barangay Loan Assistance Program, 20 million. The infrastructure projects, the completion of the new City Hall building amounting to 300 million. The 20% development fund, social building and other structure, hospital centers, 32 million. The buildings, construction of multipurpose building at Barangay Bulacnin, Lipa City, 14 million. From the Office of the City Assessor, office equipment, 100,000. IT equipment, 200,000. Other plant and property of the Office of the General Services Officer, 2,200,000. Kolehiyo ng Lungsod ng Lipa, donation to student organization, 150,000. Capital outlay from the construction of the canopy at Kolehiyo ng Lungsod ng Lipa, 3 million, Madam Chair. Madam Chair, would like to ask also Consel of your regarding the barangay loan, of which we will implement once we approve the investment plan. It will be implemented this year po. Tama po ba? Actually, the barangay loan assistance is an ordinance authored by this representation, yes, and sponsored and supported by the members of this council. Ay binibigyan po natin ng pagkakataon ng mga barangay na may mga programa pagdating sa pabahay, pagpapagawa ng kalsada na walang pera, na umutang sa lungsod ng Lipa. Pero babayaran po nila sa loob ng 5 o 10 taon, Madam Chair. Depende sa pag-aanalisa ng committee, ng finance committee sa kakayanan ng barangay kung magkano ang pwedeng ipautang sa kanila at sa gaano katagal nila mababayaran yung utang nila. Yes. So, ito pong, ang kulang na lang po para maaprubahan natin ang ordinansa, para ma-implement natin ang ordinansa ay pera. Kaya dito po, dahil dito po sa ating, dahil ang Loan Development Program Fund ay inaprubahan po natin kasabay ng approval ng ating pong budget for 2024. So hindi po natin ito napondohan. Sa pamamagitan po ng supplemental budget, pondo na lang po ang kailangan para sa implementasyon ng Barangay Loan Development Program, Madam, at IRR. Madam Chair, would like to ask din, baka lang po meron ng ibang information, if meron na pong mga barangay na nag-apply. Talisay, Madam Chair, nangunguna po sila sapagat meron po silang programa pagdating sa pabahay sa kanilang barangay. So, Talisay, meron pa pong ilan mga barangay na humahabol. Latag, andyan po. At marami pa pong ibang nakapila. Pero, ang pondo po natin ay limitado. Ito po ay 20 million kasi ito po ay experiment ordinance, Madam Chair. Dahil sa lalawigan ng Batangas, wala pong konsehal na nakaisip na gumawa ng Barangay Loan Assistance Program kundi ako. Tapos, hindi pa ako naging city admin ng Lipa. Ano ba naman yan? Kapitan. Yes, Madam Chair, natatandaan ko po yung ordinansa ni Consel Avior regarding the barangay loan, of which ay pinagtibayan po ng ating sanggunian at nagustuhan din po ng programa ng ating lokal na pamahalaan dahil ito po yung malaking tulong sa atin pong barangay.
That's why naitanong ko lamang, Madam Chair, because we wanted to implement also ng madalian din sana kung kakayanin na makapagbigay tulong sa ating mga barangay. And next question ko lang po, Madam Chair, ay yun pong nabanggit kaninang equipment for the assessor. Ito po ba ay yung upgrading ng kanila pong equipment? Kasi di ba po tayo po ngayon ay computerized na ng, sa atin pong assessor, kung saan ay dumarami rin po yung mga tao po dito sa lungsod. So, ito po ba yung paglalaanan doon, Madam Chair? Hindi po. Dahil ang pondo po ang pera po na inilagay natin sa assessor ay para sa pagbili ng office equipment. Okay po. At yung pong ICT equipment, Madam Chair. Dahil siguro po, bahagi nung tanong ni Konsehala Spy ay doon nandoon ICT. sa ICT equipment. Yes. The upgrading of our ICT equipment, computers, sa mas malaking modem para po doon sa pag-review at pag-assess ng atin pong collection sa real property, Madam Chair. So, Madam Chair, last question lamang po. I would like to ask the total of the said amount na nabanggit po ni Consel Abior. Madam Chair, the total amount po ay 274,542,000,542 ang total amount na atin pong aaprubahan for the supplemental budget. But again, katulad po ng sinabi ko na dinitalye kanina, may mga amount po dito na reprogram. Katulad po halimbawa ng mga nakalagay na general fund, ang sources of fund. Kasi katulad po halimbawa ng barangay loan assistance, general fund po ang source of fund. So, nire-program po natin siya, Madam Chair. So, Madam Chair, for the point of inquiry ng parliamentary, when we say reprogram, we put a budget on that May budget program na po siya. and then we will just move the budget to other program. Tama po ba? May budget na siya, Madam Chair. Pero, this year, yung paggagamitan po ay naiba. Yes. So, tama nga po na meron siyang budget doon sa isang certain area, but we need to realign doon sa kabilang program to sustain the project itself po. Yun po ay hindi magandang practice dahil dapat po pag nag-a-approve tayo ng annual budget, kung ano yung budget na inaprubahan natin, yun na yun. Kaya lang, dahil tayo po ay nagmamadali, dahil yung mga opisina, for the sake na ma-submit po natin ang appropriation at maaprubahan ang appropriation doon po sa deadline na isinaad ng batas, naglagay na po sila ng mga paggagastusan nito kahit hindi pa sila sigurado. So kaya nagkakaroon po tayo ng reprogramming of services dahil sa sunod na taon, after thorough study, nakikita nila dito dapat ilagay ang pera. So reprogram po. Ando ng pera, the money is there, ang nababago lamang ay yung pong paggagamitan ng pera. Okay. Got it, Madam Chair. Thank you. Sino pa? Thank you. Sino pang may tanong? Kala ho ninyo, hindi ko pinag-aralan ang supplemental budget. Ako pa ang tatanungin ninyo. Sino pa? Any other sige. questions? Wag na ho si Miss, baka mahirapan. Okay, sige. Madam Chair, I move that we pass a resolution approving the supplemental annual budget program of 2024-01. The same be considered as approved for third and final reading. Seconded by Honorable Silva Macalao Mali. Objection? Hearing none, the motion is hereby approved for the third and final reading. Madam Chair, I move Madam Chair, I move that we pass, that we consider as urgent the approval of the supplemental budget 2024-01 amounting to 374,542,000. The same be considered
urgency, Madam Chair. Duly seconded. Discussion, objection, hearing none. The motion is hereby approved for urgency. Madam Chair, move that we pass an ordinance approving the supplemental budget 2024 amounting to 374,542. The same be considered as approved for third and final reading. Any second? Seconded by Honorable Makala, Umali, Silva. Objection. Hearing none, the motion is hereby approved for the third and final reading. Honorable Bautista, you are recognized. Madam Chair, I move that the resolution I requested a while ago be considered urgent and exempt of the three-reading principle and be approved for the third and final reading po. For urgency muna. Any second for urgency? Duly seconded. Discussion, objection, hearing none. The motion is hereby approved for urgency. And be it approved for the third and final reading. The resolution that I requested, recognizing that the participants of the 20th National Science and Math Quest held at Baguio City be approved for the third and final reading. Jointly moved by Honorable Silva, Loho, Morata, Rocafort, seconded by Honorable Makala, Umali, Toledo, Manalo. Objection. Hearing none, the motion is hereby approved for the third and final reading. Honorable Spy Toledo, you are recognized. Thank you, Madam Chair. With the permission of the Committee Chair of Barangay Affairs, Honorable Windy Lat, we would like to pass a resolution concurring with the resolution of Barangay Munting Pulo, signifying their acceptance of the terms and conditions for the grant of multipurpose rescue van under the capability building program of the Provincial Government of Batangas in preparation for the devolution of executive functions pursuant to Executive Order Number 138 Series of 2021 for urgency, Madam Chair. Any second for urgency? Duly seconded. Discussion, objection, hearing none. The motion is hereby approved for urgency. At the same time, Madam Chair would like to pass a resolution on the said matter for the third and final reading. Jointly moved by Honorable Silva, Loho, seconded by Honorable Rocafort, Umali, Makala. Objection, hearing none, the motion is hereby approved for the third and final reading. Okay pa. There is a motion for adjournment. Okay po, other matters pa. Honorable Attorney Gali Angeles, you are recognized. Thank you, Madam Chair. I move for the urgency of the request to issue a resolution authorizing the city mayor to file a case against Mr. Jermel de Mayuga, Balintawak, Barangay Balintawak, Lipa City. Right. Any second? Duly seconded. Discussion, objection, hearing none. The motion is hereby approved. I move for the passage of a resolution authorizing the city mayor to file a case against Jermel de Mayuga of Barangay Balintawak, Lipa City for violation of General Ordinance Number 2, Series of 2023 for third and final reading. Any second? Seconded by Honorable Makala, Umali. Objection, hearing none. The motion is hereby approved for the third and final reading. Thank you, Madam Chair. Thank you. Any other matters? There is a motion for adjournment. Any second? Duly seconded. Session is now adjourned. Thank you so much.